sa Diyos. Mga kapatid kong minamahal, unawain ninyo ito. Maging alisto kayo sa pakikinig, dahan-dahan sa pagsasalita, at huwag agad magagalit, dahil ang galit ay hindi makatutulong upang ang tao ay maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Kaya talikuran na ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin ang masasamang asal. Magpakumbabang tanggapin ninyong taimtim sa inyong puso ang salita ng Diyos, sapagkat ang salitang ito ang makapagliligtas sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ayan po ang napakagandang salita ng Diyos, Sister Lisa, Sister Anden. Amen. At sa hapon pong ito, ano po ang pag-uusapan nga natin, yung tinatawag natin na ano po yan, Anger. anger, no po, or Galit. managing anger, no po. Kayo ba nagagalit? Siyempre. Hindi halata ngayon. Of course, yan po ay part of our emotion. Amen. Ano po, ang anger. At kaya nga po, ang tawag dito ay anger management. Okay. Anger management. Ibig Paano sabihin, natin i-manage kung paano mo i-manage ang galit. Dahil part nga yan, ano po, at andyan part ng galit, yung sama ng loob, Amen. puot. Alam nyo, yung puot, yan yung matinding Matindi. galit. Amen. At sa Bible po, kapag puot na yan, ano po, nag-upgrade pala yan. Yung galit, yung sama ng loob, tapos naging nagiging puot. Pag yung puot po, na ang nasa puso ng tao, yan po ay kinukonsider sa Bible na martyrer. Amen. Oo, bakit? Kasi kapag masyado ka na yung galit mo sa isang tao, kahit anong mangyari dyan, di mo tutulungan eh. Kahit kapatid mo, pag sobra yung galit mo, bahala siya, ganun. Pero pag galit ka lang, meron ka pang awa niyan eh. Pero pag puot mo, wala na talaga. Kung sa ano, tigas na nung puso natin. And one of the capital sins, Sister Anden, Sister Lisa, ay ang one of deadly sin is anger. And anger is part of our emotion. Amen. Nasa atin po yan. At yun nga, sabi ni Sister, may dalawang klase ng anger. Amen. Ano yung una, Sister? Holy, anger, o righteous, no? and Yan tinatawag. Amen. Opo. At saka, destructive anger na po. So, ano yung righteous anger? Yun yung galit kagaya nung sa Lord, no? Amen. Na nagalit siya dahil sa yung mga tao ginawang Yung tindahan. market Yung templo. Kaya pinagtabo yan mo, Lord, no? So, yun ay ginawa ni Lord para sa kabutihan ng tao. Amen. Ang destructive anger naman ay yung Ano talaga yun? gossip. Ano yung gossip ba? Maritus. Ibig sabihin, sinisiraan mo o yung ibang tao sa iyong kapwa dahil sa galit mo sa kanya. So, destroy and the reputation of other people. Amen. So, at yun po yung dapat nating ma-manage. Yung ganong klaseng galit, yung destructive anger. Amen. So, sabi nga dyan, di naman masamang magalit. Ano po? Kaya kailangan makontrol. Amen. Ano po? Kasi nga, kapag masama yung ginagawa, hindi naman matutuwa tayo. Amen. Amen. Diba? Siyempre, pag masama, Kailangan i-correct. kailangan i-correct. Tama po yan. Paano ba magalit si Sister Lisa? Nagliliparan. Hindi naman po. Noon. Alam niyo, may pinuntahan po akong isang PFCC noon. Bago ako makabalik dito. Sabi niya, si Sir parang hindi marunong magalit. Nakangiti lagi. Sabi ko, Smiling face. pag ako po ay nakangiti, galit na ako. So, sabi nga po dito sa verse 19, pakibasa nga Sister Lisa, yung verse 19. My dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Because human anger does not produce the righteousness that God desires. Kaya ang ganda niyan eh, ano po? Amen. Sabi dyan, my dear brothers and sisters, take note. Yan, kung meron Tanda po kayo diyang notebook, pwede kayo mag-take note. Amen. So, of this, everyone should be quick to listen. Amen. Quick to listen.
So, ang problema nun, madali tayong magsalita, hindi tayo magaling makinig. Amen. Yun ang problema. Ganun pa. Ano po? Gusto natin tayong pakikinggan, ayaw naman nating makinig. Amen. Ano sasabihin? Pakinggan mo ako. Anong nakikinig ka ba? Amen. Lalo na pagalit tayo. Ano? Ayaw mo makinig na po. So, slow to speak at quick to listen. No? Slow to speak. Dapat alerto daw tayo sa pakikinig. Pero dapat tayo ay yung dahan-dahan sa pagsasalita. Ano ba yung dahan-dahan sa pagsasalita? Ibig sabihin, wag pa dalos-dalos. Ibig Amen. sabihin, sir, pag galit ka, may pagtitimpi. Kala ko sasabihin mo, papatayin. May pagtitimpi. Yung hindi ka agad-agad magsalita pag galit ka. Kasi Ibig sabihin, emotion. mag-iisip muna tayo, Yes. lalo na pag galit. No? Kaya nga sabi ni Brother Mike, lagi nating naririnig, Sister and Sister Lisa, kapag galit ka, huwag kang magsasalita. Yes, amen. Amen. At saka yung di ba sir, kailangan natin maging makinig tayo sa salita ng Diyos at gawin natin yung napakinggan natin, hindi na makinig tayo tapos baliwala na lang yung napakinggan natin, di ba? So, kailangan natin, yun nga, quick to listen, be slow to speak, quick to understand, and be slow to anger, and be quick to forgive. Yun, ganun. Sana, gano'n. Ayun, Yung sana. mabilis ka mga 10 years, at least 10 years na magpatawag ka na. Yung mga ganun kabilis. At yun nga, sabi, be gracious to them. Amen. Be gracious. Be gracious. Kailangan, pag yun nga, ang natin is, hindi padalos-dalos, no? Pag may narinig tayo, hindi tayo padalos-dalos. Anuhin mo muna, pag-isipan mo, or ano yung pwede mong gawin para at least makakatulong ka din, no? Tapos, ayun, hindi na sasabihin mo na be slow to speak, yun, sige na, gano'n. Hindi. Yung ibig sabihin is, huwag ka munang magsalita kung hindi mo lang alam kung ano yung totoo at kung ano yung hindi Dapat totoo. kumakanta Kailangan. tayo. Sister Landit ng, kalma. Kalma lang, relax lang. Yung ano ba natin is be quick to forgive like Jesus daw sa napakita ng ating mga kasalanan. Pinapatawad tayo ni Lord kasi siya yung ating tagapagligtas sa atin. Amen. Si Sister Lisa, ano masasabi mo dyan? Dito kasi, Sister Annette and Brother Erwin, sa part na ito na quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Kasi minsan sa atin kasi, habang tayo nabubuhay, iba-iba kasing sitwasyon, iba-ibang tao yung ating na-encounter. Mga kasamahan natin sa tahanan, maging sa trabaho, sa ministry. Minsan kasi may mga sitwasyon na possible, ina-allow din ni Lord ito para dito natin may apply yung ating naririnig na salita ng Diyos na every time na mayroon tayo hindi maganda, ano yung maging reaction natin doon? Yung maghintay ka nga lang na matagal, di ba? Oo, matagal na tayo isang oras. Oo, pero pag nandun na kasi, syempre, sa atin, nandun yung salita ni Lord na kailangan magkaroon tayo ng pangunawa. Bakit kaya na-delay siya? Bakit kaya hindi siya nakarating on time? So, dapat alamin natin, bago tayo magsalita ng hindi na maganda, magbitiw na hindi maganda. Kaya slow muna, ibig sabihin, tumahan ka muna sa yung Mag-isip emotion mo. ng isa, dalawa, tatlo. Alam nyo, Sister Lisa, Sister Ante, ang hirap manahimik pagalit. Amen. Totoo yan, sir. Ganun. Totoo yan. Yun yung ano ko eh. Yung bang kahit yung mabulong-bulong ka lang, salita pa rin. Pero, Yun. yan nga lang ganda lang doon na Brother Erwin sa Sister Anne, kasi pag mayroon na tayong self-control, yun, instead na yung magsalita ka mismo doon sa tao, doon muna sa sarili mo na, parang ikaw, para mailabas mo lang, you find ways na mailabas mo yung galit mo, na hindi doon direkta sa tao, kundi para at least Sa sarili yung mo. feelings mo,
ano ba, tawag nito, Makakahinga ka. Makakahinga ka. Oo. Tsaka Ma-inhale, exhale ka yung muna. feelings mo na talagang parang gusto mo nang talagang gawin mo na yung yung mga parang yung reaction mo doon sa nagalit. Hindi mo magagawa kasi iniisip mo na yung maging resulta nun, ano kaya? Opo. So, andun yung slow to speak, ibig sabihin, kalma ka muna. At saka yung galit natin, kasi siyempre pag andito na tayo sa presensya ng Diyos, andyan na siya na mag-take over and take control ng emotion natin. Kasi ako sa kanya pag parang hindi maiwasan, minsan may mga sitwasyon ako nakikita, gusto ko na talagang magsalita. Lagi ko na, Lord, take over. Kasi pag tayo kasi bilang tao, talagang lalabas sa ating mga bibig kung ano yung emotion natin na nandun sa puso natin, na gusto nating sabihin, nagalit tayo. Pero pag si Lord nag-take over, tayo mismo na ma-amaze tayo na napagtagumpayan mo na hindi pumutok Hindi ka react na masyado regarding to. Kaya kalma. kaya nakaka-produce tayo yung righteousness instead na yung taong nakagalit natin, naging blessing yun na hindi ka rin both sides sa inyo, hindi ka nakapagsalita sa kanya na hindi maganda, na maging sanhi, na maging sama ng loob niya, na maramdaman niya. Kasi tao din, bilang tao, may feelings tayo, may naramdaman tayo. So, ito yung tinuturo sa atin, palala sa atin sa hapong ito, na mag-isip-isip tayo. Amen. Amen. Kasi bilang tao, talagang magalit tayo. Sister May galit. Lisa, Sister Andet, ano yung possible result of anger? Yan, ano ba yung posible? Bakit kailangang ma-manage natin yung anger? Kasi may mga possible result talaga na kapag hindi natin na-control yung ating galit, ito yung pwedeng mangyari. Amen. Diba? Kaya mahalagang makontrol natin, ma-manage natin yung anger because ito yung mga possibilities. Amen. Kaya una, sabi dyan nga unloving words Amen. Or hurting. or hurting. Hurting. Talaga yun. Amen. Kapag galit ka, hindi pwedeng magsalita ka ng Sabi mo, mahal kita. makakasakit. Makasakit. Amen. Kasi yung bugso ng damdamin Damdamin. natin, pag nadala tayo nun, at Amen. nagsalita tayo, siguradong Makakasakit. no? Amen. Pero sir, pagkatapos mo naman na ano mo siya, masaktan mo siya, so kung alam mo na yung mga ginagawa mo is para din yun sa kanya, ang magagawa mo rin na humingi ka sa kanya ng tawad. Sasabihin mo lang hindi ko sana gusto yung mangyari, kaya lang may mga sitwasyon na kailangan gawin yung mga ganong bagay para at least meron din naman mga nangyayari na may purpose ang Panginoon, di ba? Kung may mga ganon na mga sitwasyon, tapos humingi sa iyo ng tawad yung tao na yun, be quick to understand naman. Intindihin mo din yung ganon yung sinabi ka. Quick to forgive. Ganon. Kaya yun ang maganda sa ating mga Kristiyano, Sister Andet, Like Sister Lisa, Jesus. na madali yung realization natin. No May po? conviction. Pero, kailangan natin yun nga, kinakailangan ma-manage natin para maiwasan natin ito. Yun po. Anong sabi mo, Sister Andet, pakibasa nga po ng Matthew 12:36 to 37. Tandaan ninyo, sa araw ng paghukom, pananagutan ng tao ang bawat walang kabuluhang salita, sinabi niya. Pawawalang sala ka or parurusahan, batay sa iyong mga salita. Pag galit tayo, walang tama, kundi Tayo. ikaw. Oo, kami tayo. Yun. Kundi you. So, kaya yung kapag galit tayo, una is, yun nga dapat kalma lang. Amen. Kasi pag nakapagsalita tayo, yung bawat salita na bibitawan natin, na makakasakit at magiging cause ng damage, ay lahat tayo accountable. Amen. Po, hindi yan basta sinabi natin, lahat tayo ay may pananagutan sa bawat salita Amen. na atin po lumalabas sa ating labi. Amen. At ano yung possible nga po na result, yun ang loving words in hurting. We can hurt. At kapag galit tayo, sabi nga dyan, walang tama kundi tayo. Amen. No? Sa tingin natin tayo. Tayo talaga. Tama. Oo. Then,
we can hurt others, even yourself. Amen. Kaya mas maganda nga, Brother Erwin, Sister Anita. Isang ano po na natutunan ko na sa isang seminar din na ano, yung bago tayo magsalita, dapat daw sa isang tao, dapat isipin din natin kung tayo kaya sa kanyang katayuan. Amen. Kumbaga, ano muna kung ikaw sa kanya, tapos pagsalatian mo siya ng ganyan, ano yung maramdaman mo? Kaya, andun yung, wag muna. I-reverse mo Para, sa'yo. reverse mo sa'yo. Kaya, nandun yung magkakaroon ka ng pagpipigil sa sarili mo na wag mo muna siya. Kumbaga, makapag-isip ka ng tamang kapamaraanan, instead na yung galit, yung yung mga ibabaw doon, kundi yung pangunawa muna para at least malaman mo kung ano talaga yung dahilan, yung sitwasyon sa ginawa niya o sa mga sitwasyon na nangyayari na minsan naging cause na nagkakaroon tayo ng reaksyon na nagagalit tayo. Amen. Minsan kasi siyempre sa tahanan, yung mga bagay-bagay lang na mga gamit na tulad sa akin kasi pag yung gamit na hindi mo binalik kung saan mo kinuha. Oo, nakakatawa yun. Tapos oras na gamitin ko, wala. Siyempre may yung emotion Hanap ka natin. ng hanap, Ay, nasa diba? di ba sabi ko sa inyo, kung saan yung kinuha din Kaya yung tayo ibalik. may experience. Di ba? Yung reaction natin. Pero minsan napapaano ka ba na, ikaw ako nga, nakakalimutan ko minsan. Napapawi yung galit mo. Kaya unawa na lang. Pero ngayon, Sir at Sister Lisa, no, Brother Erwin, nga, noon, ganyan yung natin, yung ugali natin. Pag may hinahanap tayo, pag hindi natin makikita yon, talagang puputok yung butsi mo, ganyan, dami mo. Pero ngayon, alam mo kung ano nangyayari sa ganitong buhay na natin. Pag may hinahanap ka na, hindi mo na makikita, tapos, instead na magagalit ka na, sasabihin mo, ay, sadya ron. Masaya to ngayon. Mamaya, masaya to. Masaya. Siyempre, marami ka na sinabi. Instead na magalit kayo, In sasabihin that matter, napamanage mo na yung ego. Amen. 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 Kasi pag sa online talaga Ganun. diba? Sasabog talaga, sasabog negative yan. reaction talaga. Sadya ron. Kaya pagalit daw po tayo, we can hurt others, even Amen. ourselves. No? And of course, nagiging cause din to ng broken relationship. Amen. Totoo. Yes po. Kasi imbis na Sa bahay. sa family, so instead na close kayong magkakapatid, magkakamag-anak, or sa mga magkakaibigan. So kung hindi natin na imamanage, so ito po, ito yung naging cause ng lalong broken relationship, napapalayo yung loob ninyo sa isa't isa. Kasi kung pareho kayo, hindi nyo na ma-manage yung anger, yung nangibabaw. Kasi minsan, at saka yung minsan isang cause din, ito yung pride. Na para sa tingin mo, ikaw lang yung tama, ikaw yung magaling, matalino ka, mas matalino ka, mas Ikaw marami kasi, kang alam. wala na Ikaw naman kasi. ako kasi. Wala. Kaya yun ang naging Pero pag yung both side na makikita natin, mayroong kababaang loob na at saka may pangunawa na isa sa kanila, isa man doon ang magkaroon ng mag-initiate na maging maayos yung isang relationship, yung isang hidwaan, maipanumbalik po, Brother Erwin, Sister Anit, yung relationship, yung magandang samahan. Broken relationship, sige Sister Antin. Meron ako kasing narinig, Sir, na yung sabi niya, yung galit, puot, inggit, hinanakit, wag daw natin yung pabayaan na magstay sa ating puso, sa ating buhay. Kasi pariha lang daw yan sila sa mga squatters. Once na pinahintulutan mo yung mga squatters na mag-squat sa sa lupa mo, talagang mahihirapan kang paalisin sila. Kasi iyon daw kasi yung nature nila. Na once na binigyan mo na sila ng ng pahintulot na magstay sila, hindi na sila aalis. Pareho din yan. Pareho din yan sa sa mga galit, inggit, hinanakit, yung mga ganon. Pag pinahintulutan natin sila sa buhay natin, na manahan sila sa ating puso, sa ating isipan, sila mahirap na yan silang alisin. Kung wala sa habag at awa ni Lord, hindi na rin sila makakaalis dyan sa natin, sa buhay natin. Ang ganda ng tinuran ni Sister Antin. Totoo yan. Kaya mapapansin nyo, kung hindi nga lang kay Lord, ang hirap alisin. Mahirap talaga yan. No? Kahit yung mapapansin natin sa mga kahit sa napaka-iedad na, Amen. na talagang
yung galit na ando na, inabot na ng kinamatayan. Amen. Hindi na lumabas. Namatay lang sila. Diba? Hindi sila nag-reconcile. Hindi Kaya sila, namatay na kasi bangon. ganun. Yan yung ebidensya na puno-puno ng galit eh. Si Mamot. Talagang pahihirapan ka. Mahirapan ka talaga. Kahit sa kamatayan. Yan nga, sabi, katulad nga yung sa mga squatters na, sorry ha kung mga ganun yung masasabi kasi comparison lang naman yun eh. Opo. Hindi namin inaano talaga yung Kalagayan ng ating kalagayan. mga kapatid. Yes, pero ang realidad talaga yung ganun, sir, Sister Lisa. Kasi marami tayong nararanasan na mga ganyan. Kahit nga yung mga government natin, di ba? Pag meron ng nakaano dyan, yung gagawin na lang ng government is, ibigay na lang sa kanila. Kasi wala ka nang magagawa. Mahirap na silang paalis. Magkakasakitan na kayo, magkaanuhan na kayo. So yun yung napaka-tinding challenge, Sister. Kailangan natin yun, pumagitna na yung Panginoon sa atin para maalis na yun. Ang galit, hinggit, hinanakit, pupot, lahat. Hindi ka niyan patutulugin. Yes po. Diba? Oo. Tapos talagang kaya mapapansin mo yung mga taong alipin ng galit, sama ng loob, Amen. buod, makikita mo pagkaharap mo talagang mapapakas mo tapos yung mga reaksyon. Amen. So yun ang nagpapahirap, Kaya yung sinasabi ni Lord na kapahingahan hindi yung physical lang eh. Amen. Yung matuto kang magpatawad at tanggalin yung sama ng loob, galit, yun po yung kapahingahan. Yes. Amen. At hindi yan hindi pwedeng iinom ng gamot. Amen. Para maalis yung galit. Walang gamot yan. Kundi talagang grace. Grace Grace. ng grasya ni Lord talaga yan. Amen. Sabi pa dito, yung possible result is destroy many lives in properties. Sister Amen. Lisa. Ayan. So, marami. Properties. Maraming nawasak na Yes. electric pan dahil sa galit. Galit. Sabi ko sa iyo kanina, Brother Erwin, Sister Annette, nagliliparan yung mga kaldero. Yung mga, nasa tiningay. Kasi minsan, yung pagbugso kasi ng damdamin natin, yung umiiral, hindi na natin naisip kung tama pa ba yung kilos natin, yung mga sinasabi natin. Kaya ito'y talaga pong sa atin sa hapong ito na dumating mo yung point na yun, dapat magkaroon tayo ng pagtitimpi. Kasi sayang yung mga gamit na pinaghirapan mo, yung TV, yung mga ganyan. Cellphone, maraming may mga na pagalit, itatapon o yung balibag yung cellphone, hindi sira. Magkano yung isang cellphone? So, hindi na naisip. After all, wala, pagsisisi, huli na. Kaya minsan, talagang inaano tayo ni Lord, paalala sa ating lahat na mag-arise man yon, yung galit na yon. So, alam na po natin yung dapat nating gawin kasi sayang yung mga properties o naipunda natin na Di ba sa masasayang. mga lansangan din, Sister Lisa, minsan kaya maraming mga banggaan sirang sasakyan. Amen. Isa din yung Sa galit, eh. sa galit din. Siksikan, Pagsiksikan, hindi ka lalabas. Tapos, Ganon. Sabihin mo, habulin kita. Habulin mo talaga ba't ginata ko ito Pero pag may pagtitipi ka, hayaan siya, Amen. bahala ka dyan, mauna ka doon Pati yung yung mga pangarap natin, Oo. mawawasak Yes. din. Yeah. Kasi nagpundar tayo para sa ating mga Mahirap kayang magpundar sa yes, system. bago ka makabili, na dyan. Isang electric pan, Iipon ka muna, ipon ng ipon. Pagkatapos, tapos wala pang isang buwan, ibabalibag mo lang. saka yung pangarap natin sa ating mga anak, sa ating pamilya, pag darating na yung galit sa ating mga puso, hindi na hindi na yun mapagpatuloy, hindi na natin makakamtan yun. Kasi nandyan na yung galit pareho. Example lang, meron kang anak, tapos hindi siya sumunod sa iyo, galit na galit ka. Hindi kailangan, hindi ka na mag-aaral, huwag ka nang mag-aral kasi ganito, suwail ka, yung ganyan. Hindi mo man lang inisip na malaki na yung ginastos mo sa anak mo, no? Magtatapos na siya, na siya. Sa galit mo lang. Tapos, hindi mo napigilan yung sarili mo, pinalayas mo yung anak mo, napariwala siya na paano.
yung mga pangarap mo para sa buhay niya talagang mawawala Mawala. yun. O masisira yung pangarap mo. Kasi nang dahil lang sa galit, brother. Kaya nga po, destroy many lives. Ang daming Amen. buhay na nasira. Amen. Diba? Kaya may mga street children, diba? Amen. Dahil sa mga mag-asawa na hindi nagkasundo, Amen. naghiwalay dahil sa galit sa isa't isa. So yung mga anak na pabayaan, yun po. Kaya we have to manage our Anger. Amen. Anger. leads to misery and many troubles. Amen. Gulo talaga. Miserable, misery. Masarap. Miserable. Miserable. Ang dami mong Miserable. miserableng buhay ngayon Amen. dahil sa galit, di ba? At totoo po yun, kapag ang isang tao ay nabubuhay sa galit, is a miserable life. Yes. Amen. Di ba? Ang ganda-ganda ng araw, pero sa taong galit, masama ang araw. Lahat ng nasa harap niya masama pag galit. Oo. Parang walang peace, Tama po, walang yan. kapayapaan. Yan, kaya yung umiiral galit eh. Oo. Lahat ng bawat kilos niya, mainit yung ulo. Oo. Sino yung karap niya, pinag-iinitan. Oo, Di ba? kaya So, yung pagiging miserable, troubles. hindi yung walang pera, Yes. walang trabaho. Kapag alipin tayo ng galit at puot, ginagawa pala nating miserable yung buhay Yes, natin. Amen. At maraming troubles. Amen. Di ba? Kaya maraming baranggayan, di ba? Maraming, sabi ko nga minsan, no, ang hirap-hirap na ng buhay. May mga magulang pa na tubos ng anak sa barangay. No? Ariglo ng ariglo. Eh, dahil yun sa mga uncontrolled anger. Amen. Amen po. So, ano pa? Next is, Leads to destruction and broken Destruction. yun, dreams. yung sinasabi ni Sister Antet. Yan nga. Leads to destruction Amen. in broken dreams. Ano po? Maraming mga pangarap na hindi natupad Amen. dahil sa galit. Halimbawa, gumagawa ka ng project mo. Kulang ang pasensya mo, nagalit ka. Lalo sinira. Dati mo Eh, Mr. Patapos na sana, no? Maganda isang tuloy, di ba? So, yun po, broken dreams. Ayan na lang. Para Ayun. sa galit mo, ayan na. Bayaan mo na lang yan. Kasi, Ayun po, ganun tapos talaga na. ang reaction. Ganun. Pero kung Patience talaga. kaya mong magtagumpay, anuhan mo yan. Gawin mo ng paano-ano lang, At padahan-dahan. yan pa nga daw po, pagpapabaya sa tungkulin. Amen. Yun. Kapag galit pala tayo, yan yung nagiging tendency na Para sa bahala pabayaan. kayo dyan. Amen. Para Suluhin sila dyan, nyo na yan. Suluhin niyo dyan, Yun po, Kaya grabe Hindi pala ang maganda. epekto nito. Amen. Isang word lang anger lang. Pero ang lawak ng Amen. scope niya sa buhay natin Amen. at very worse talaga. Kaya nga po sinasabi na deadly sin Amen. ang anger. Dahil dito sa epekto nito at tingnan naman natin ang society. Di ba? Amen. Maraming pamilya sa sa mundo, even sa social media. Di ba? Ang dahilan po ng kaguluhan ngayon ay yung mga uncontrolled anger. Amen. Kulang sa pasensya. Ano po? Anger kills, nakamamatay, Amen. brings or leads many regrets in life. Oh, kaya maraming may mga Maraming pinagsisisihan. pinagsisihan. So, yung iba, yun ang naging dahilan, kaya sila, kinitil nila yung kanilang buhay. Kasi akala nila, wala nang may bigay na, Opo. tamang solusyon doon sa naging sanhi ng galit nila. So, naglilid po yan sa maraming pagsisisi. Amen. At sabi ng Proverbs 29 verse 22, Sister Lisa, pakibasa. Ang taong magagalitin ay laging napapasok sa gulo, laging nakikipag-away dahil sa init ng Ayan. ulo. Amen. Ayan, laging may lagnat. Init ang ulo. Mainit ang ulo. Tingnan niyo po ha. Over 37 yung temperature. 43. Ang magagalitin ay laging napapasok sa gulo. Yun. Amen. Ayan. Laging nakikipag-away dahil sa init ng ulo. So, anong klaseng buhay? Oo. Di po ba na meron tayo kapag ganun? So, hindi mo na mai-enjoy Amen. yung life na bigay sa iyo ni Lord na dapat nag-i-enjoy ka, maiksi man o mahaba yan. Pero dahil sa galit, nagiging miserable nga po. Amen. Amen. So, may time pa ba tayo? Number 1. 15 minutes. Avoid anger.
people. Iwasan daw natin ang mga tao Mga galit. galit. Angry people will always get into troubles. Amen. Lumayo, umiwas. Yan. Help. Kalma, don't provoke. Yan. Amen. Po. Sabi ng Proverbs 19 verse 19, Di dapat pansinin ang taong mainit ang ulo. Mapayuhan mo man minsan, patuloy ding manggugulo. Amen. Biblical pala to. huwag daw pansinin, sister. Amen. Oo. Ganun nga talaga. Once na meron kang makaano, Kasi pag pinansin mo, lalong yes, iinit. lalo sa iinit. Kaya mo lang siya. Kalma din yun eh. Kasi habang papansinin mo, Lalong umiinit. lalong init, pero pag papansinin, maya-maya, kalma na. Kalma na. Yan po ay reality. Yes. Amen. Ano pa sabi, Mr. Undead? Anger,